Ano ba ang nais mong patunayan sa pagsali mo sa pageant na ito? Meron ka ba bang gustong ipakita sa buong mundo na hindi ba nakikita? O baka ayaw mo na sabihin kasi surprise. Sa talent pa Diba? So ano yung nais mong mapatunayan pa bukod sa pagiging isang kabuti sa pagsali mo ito sa pageant? Ang nais kong patunayan sa darating na patimpalak, gusto kong may experience. Yes. Yun yung pinaka experience ko sa buhay na once in a lifetime. Yes. Kasi hindi ko sukat akalain na ma-experience ko itong pageant na ito kasi ang tuwing kasi na sa trabaho kaysa na po sa bahay sa paglilinis. Ugali ko po kasi yung nagmo-model sa bahay kung ano ginagawa ko sa sarili ko, gano'n. Parang yung feeling ko dalaga pa lang ako, gano'n. Yun. Basta sabi ko, nagsasalita ako sa salamin, tinakausap ko yung sarili ko kasi parang nawawala ko lang yung lungkot ko, yung talagang naranasan ko rin talagang depression. Nagpalakas lang sa ating kalooban, kaya naging bravo na ako ngayon. Parang yung tumigas yung puso ko na parang gawa ng mahihain talaga po ako. Mahihain talaga, as in talaga. Hindi ko may-imagine hindi ko may-express yung sarili ko kung bakit naging sa mga tao, ganyan talagang as in talagang mahihain po ako. Gawa lang ito ng depression sa problema na yung pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Parang yung galit sa puso ko yung inano ko sa yung nag-search ako yung parang paano nga ba maging sumaya? Ang ginawa ko, natutunan kong nag-TikTok hanggang sa ako sa media. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yun. Parang ito yung naglakas loob sa akin na ito na nga yung pinakamasayang moment sa buhay ko na hindi ko na makakalimutan. Yun po at maraming salamat po Sir Ivan sa inyo po at napakaganda po itong binigay niyo sa amin mga OFW na ina ng Luciano Barcelona na nakapagbibigay ng experience sa mga parents na yung problema nila para may enjoy nila yung mga buhay nila. Kung minsan kasi yung mga ibang parents, pag hindi nila nakakayanan yung problema, nagpapakamatay sila, ganyan. So, para sa akin, malaking bagay na naitulong sa akin yung pagtitiktok sa Reels. Dahil, and then, pagka natapos yung babalik yung problema ko, gano'n, siyempre, nagpe-pray ako. Nangunguna lagi sa Panginoon na lagi akong gabayan, mga anak ko, gano'n. So, yun lamang po at napakaganda po itong sinarihan ko. At ito po yung moment na hanggang ako'y mamatay, dala-dala po itong kasiyahan na ito. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Gusto kong patunayan sa contest na to is, syempre, maging inspirasyon sa mga kapwa kong ina na we routine our lives in guiding, loving, caring for our family. Naroon na yung buhay natin, trabaho, and then bahay. So, parang napakasikip ng mundo. So, my word wanted to say is that tayong palang mga nanay, we can extend
we can do another things to inspire people, especially yung mga young people, and then yung mga kasing edad din natin, and then yung mga matatanda din. Na kaya pa pala natin gawin yung ibang bagay like joining the pageant, showcasing our talents, and then showing our talents and capabilities. So sa akin, gusto kong patunayan is na matapang ako. Tinanong ako ng mama ko, why are you doing this? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Bakit sumusubok ka ng mga bagay na alam mong matatapang ka? Kasi sabi ko sa kanya, matapang kasi ako, ma. Ang katapangan hindi naman ibig sabihin na wala kang kinakatakutan. Yun ay lumalaban ka kahit natatakot ka. So kahit natatakot ako, obviously nanginginig ang kamay ko. I wanted to show the people na everything, basta gusto mo, kakayanin mo. At kahit mahirap, basta may tiwala ka sa sarili mo, kakayanin mo. So yun ang gusto kong ipahatid sa mga tao na huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang bagay na sinasabi nilang hindi mo kaya. Lagi mong isipin na kaya mo. You can do it. With God's grace and your family, love of your family, you can do everything. Kahit imposible, kaya natin. So yun lang po yun. Thank you. Yes, magandang araw ulit. Una-una sumali ako, hindi lang sa pilit, ginusto ko na rin. Gusto ko kasing ipakita sa ating lahat, pa sa bawat ina na kagaya na sinabi ni Jonah na hindi natin kailangan ba lang ating sarili. Ito lang, as a mother, kailangan mo ilabas na hindi ako mag-i-star sa pagiging ina na kaya kong gawin. Kasi set aside na yan eh. Nagawa mo na bilang ina. Malalaki na ang anak mo. Isa ka ng ina na may mga opportunity na lalabas na magbibigay sa iyo at kailangan mo yung ipakita. As bilang ina, syempre, kailangan kong sabihin sa tao na uy, dapat alisin ko yung hiya ko. Alisin ko yung takot ko. Ito yung gusto ko, gagawin ko to no matter what. Ano man sabihin nila. At isa pa, gusto ko rin iparating kung sakali sa mga magulang na may mga edad na nagsisimula pa natin na mahalin natin yung ating sarili. Ayun lang, mahalin natin ang ating sarili kasi nga alagaan natin kasi hindi natin magagawa ito kung wala ang respeto at ang pagmamahal sa ating sarili. Unahin natin ating mga sarili kasi everything will follow. Thank you. Ano pa mapapatunayan ko sa aking sarili? Unang-una talagang sobrang mahiyain ako. Kulang na kulang talaga ang kumpiyansa ko sa sarili. Napansin nyo ng aking mga kaibigan, ng mga Zumbera family ko, lalo-lalo na ng asawa ko, na talaga wala akong kumpiyansa sa sarili. Ngayon, naniniwala sila na kaya ko. Tumutulong sila upang magkaroon ako nun. Kaya gusto ko na patunayan sa sarili ko na meron nga ako na pwedeng ipakita ng natatagong talento na magkaroon talaga ng kumpiyansa sa aking sarili dahil kung ang mga kaibigan ko at ang pamilya ko ay naniniwala sa aking sarili, bakit ako hindi? Kaya naisip ko talaga sumali dito upang mapatunayan ko sa sarili ko na kung kaya ng ibang ina ay kaya ko rin. Salamat. Una-una, gusto ko lang i-congratulates kayong lahat, winner na po kayo. Simula sa first day pa lang, winner na po kayo. So, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng advokasya, ano po ito at bakit? Kung bibigyan ako ng opportunity para mo, yung gusto ko yung magkaroon ng isang grupo na talaga nagkakaisa sa lahat ng mga patakaran na magkasundo-sundo, na walang away, walang gulo, walang inggitan, walang ano, yung magkaroon lahat ng pagkakaisa, maging magkakaibigan at magkaroon ng lahat ng
magandang samahan, yung hikayat ang mga nanay na magkaroon ng isang organisasyon na talagang maano mo na talagang yung magkakaroon ng isang hadikain na magkaroon ng isang community service na makakatulong sa lahat ng kababaihan dito sa Barcelona at din na rin sa Pilipinas. Yun lamang at maraming salamat po. I want to firstly help you to promote, to demand security, safetyness, awareness against violence, crime, bullying, abuse, to all children, women around the world, especially in the Philippines. Kasi, as we all know, the count of those cases are extremely getting higher. So we need to use our voice. Even though we're just a woman, even though we're just they said that we are weak, but we need to use our powerful voice to fight for our rights. And also I want to empower my fellow women, especially my fellow FWs, that we need to learn financial literacies. Because we are not here, we are not growing backward. We're growing older and weaker, and if we send all our incomes or money in the Philippines and we don't save money, we end up being a burden to our family. So we need to save for our future retirement. Yun lamang po. Maraming salamat. Gusto ko sana mag-add doon kasi yung gano'n din po yung pag gumawa ng isang grupo sa mga kababaihan na as a mother na magka-isa sa lahat ng mga aspeto ng buhay natin. So, gusto ko magkaroon ng isang grupo na magkaroon tayo ng isang project na makagawa tayo ng magandang halimbawa, lalo sa pagtulong sa mga nangangailangan sa Pilipinas, especially sa mga malalayang lugar. So, siguro naman makakagawa tayo ng ganyan sa mga, kung mayroon tayong samahang nagkakasundo sa lahat ng bagay ng mga ganyang project. So, yun lang po. Yun talaga ang una-una kong gusto ng advocacy. Magkaroon ng sariling grupo na as a mother. Like, sa atin, ng mga single, especially sa mga single ma'am. Thank you po. Yun lang. Ako, my advocacy about mental health and siguro to help women who experience abuse not only physically but also emotionally. So, sa buong mundo naman itong mental health. So, most especially nakakaranas nito ay mga kababaihan. So, syempre, hindi kasi natin alam na sa physical appearance, akala natin okay ang isang tao, pero inside may pinagdadaanan pala. So, gusto ko magkaroon ng, ang alam ko, meron tayong mga association dito kung saan lahat ay magkakalahan. I'm not sure kung ano yun. Pero nakikita ko kasi, gusto ko yung ganong klaseng samahan kung saan ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng pagsasama-sama para makalimutan nila yung mga problema nila. Yung mga pinagdadaanan nila everyday. And syempre kasi, isa rin kasi ang cause ng pagkakaroon ng mental health issue ay yung pagkakaroon natin ng problema. Yung nai-stress tayo, hindi na natin kinakayang lahat. So, first, syempre na-anxiety tayo and then mag-lead yun to depression. So, hindi natin alam
ang pinagdadaanan ng bawat isa. So malaking bagay ang pagkakaroon ng advocacy about mental health dahil natutulungan natin most especially ang mga kababaihan para malagpasan nila ang kanilang hindi magandang karanasan, lalo na kapag pinag-uusapan natin ang mental health. And also to help women who experience abuse, especially yung physically and emotionally. Emotionally, kasama na doon yung sa mental health. Physically, I have lots of friends, especially in the Philippines, na nakakaranas ng gano'n. And hindi natin deserve, lalo na tayong mga kababaihan, ang ganong treatment. No? So, we deserve respect. And huwag tayong let's not settle for less. Alam natin yung worth natin bilang isang babae. So, sana magkaroon ng mas maraming advocacy about sa mental health issue. And mabawasan man lang ang mga nakakaranas ng abuse sa mga kababaihan. Yun lang. Thank you. Ang sa akin po naman ay ang pagkakaroon ng igualidad, tanto como hombres como mujeres. Kasi marami akong mga kaibigan like LGBT company, which is an experience ko personally nung nakakaroon ng yung parang judgment sa kanila, which is I feel bad na ganun yung trato. So sana ay maging ehemplo tayo ng don't judge, no? Yung ating mga kapwa kasi tao rin sila, they're human beings and meron silang emotions also. And of course, yung equality sa ating mga, kaya sa ating mga, especially mga Filipino dito, sometimes nafe-feel natin na ay, ako, ganito yung trabaho ko, katulong ako or waiter. Parang nafe-feel natin na mas mababa tayo sa kanila, no? Sometimes, which is the reality, but no. Hindi tayo ano lang yan, sa sosyedad lang yan. Huwag tayong pag-ano. We are in Europe, kailangan i-adapt natin ang ating mga sarili. At don't feel na mas nakakababa tayo sa kahit na kanino. Okay? And to be set as an example to everyone. Yun lang. Siguro, bakit ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na Inang Mutia Barcelona 2026? Ready? Go! Ako magiging karapat-dapat na manalo bilang Inang Mutia 2026 Barcelona dahil meron akong lahat ng parang talento, ehemplo, bilang isang huwarang ina. Kasi may oras eh. O sige, 30 seconds. Mahaba 30 seconds. 20 seconds. Ready? Go. Because I think I am the perfect example to be Inang Mutia Barcelona 2026. I think I am strong, confident, and good example to all the single moms, all the moms that is really that are. I need you. O, diba? Kailangan ma-practice ninyo. That never refuse to fight for the Okay. Congratulations. Galing. Kasi may timer. Okay. Sa question na siya may timer talaga. May timer. Okay. Bakit ako ang karapat-dapat na mapiling Inang Mutia Barcelona 2026? Siguro dahil sa pagkakaroon ng isang matatag at masayang pamilya.
Dahil sa panahon ngayon, napakahirap ang magkaroon ng buong pamilya. Sa dami ng pagsubok na pagdadaanan natin, kailangan talaga natin maging matatag, lalong-lalo na ang inang katulad ko. Kailangan natin ang pananampalataya sa Diyos, ilagay ang Diyos sa ating buhay, upang ito'y mapanatili nating matatag ang ating pamilya. Maraming salamat. Wow! Okay. Ivy? I deserve the crown of Inang Mutya Barcelona 2026 because I think I'm unique, talented, gorgeous, all the positive. Siyempre, kailangan na natin. And of course, I am an empowered mother. Thank you. Okay. Ako, sa paligid ko, ako. Bakit? Maganda ako. Matalino ako. Yes. Yeah, bilang isang ina, eksperto na tayo. Maging noon pa na magkasama kayo mag-asawa, ngayon naghiwalay na, mas powerful ka na. Thank you. Yes. Pasayin mo na. Oo, kaya. Tayo, hindi nyo na sa akin ng corona, please lang. Ako dapat mananalo. Kasi po, feeling ko, ako yung mananalo kasi powerful ako. My self-confidence and talented. Yeah. Thank you. So I think ako, karapat-dapat ako maging isang Inang Mutya title holder because I am confident enough to speak to you right now, and also I can share my practical experience and my learned knowledge through 47 years of existence. And being a mom, I guess it is a it's a good training for us. Kaya kaya kong i-share lahat ng knowledge ko and experiences ko bilang isang mother. And I think being a strong woman can be a great model and also inspiration to everyone. So I guess, akin ang corona. Yes! Pwede bang tayo ng corona? I deserve to win because I was born ready. Yes! Aside of having the capability and ability to win this pageant, I also have this genuine love and humble heart to others. And I'm always ready for this, the platform, whatever this platform assigned and appointed me in the future. That's all, thank you. Wow! Parang mahirap kaya makapunta sa akin. I-claim mo na. Claim mo na. Ano ka dapat? Dapat ganito, tumabi kayo! Hindi naman tayo sige trying hard. Kailangan nga talagang deserve talaga. Kung ano may pakita natin, kung ano may pakita ko sa mga sa entablado, yun siguro yung karapat-dapat. Yun lang po. Humble! Sa akin, dahil number 1 ako, sa akin ang corona. Dahil gusto kong ipakita sa lahat ng mga tao na kaya ko, dahil pinagmamalaki ako ng grupo ko, na kaya ko na masusungkit ko ang corona. Dahil doon ko papakita ko kung ano yung kakayahan ko at ipakikita ko rin sa mga anak ko na kaya ko ang pageant na to. Yun lang. Maraming salamat sa oras ninyo. Continue to shine and inspire and empower. So dahil ang tunay na kagandahan ng isang babae ay hindi lamang makikita sa labas ng anyo, kung hindi sa ating mga puso. Sa pagmamahal, sa sakripisyo binibigay ninyo sa pamilya ninyo, at ang pusong handang maglingkod, hindi lang sa pamilya, maging sa ating mga kababayan at sa ating mga sinasakupan. So
So, ako po muli si Grace Igle, ang host ninyo. Maraming salamat po at magandang araw. Bye, Silong. Ina.